Hello guys. So, ito yung pinagkaabalahan natin ngayon. Wala muna tayo update sa ating solar setup kasi next cut off pa. So, saka ako kayo update. Yan yung setup natin. Pero ngayon dito muna tayo. So, gumawa ako ng power station. Kasi magkakamping kami sa Sabado. Dun sa pupunta namin isla, walang kuryente. So, kailangan namin kasi kasama namin yung mga bata. So, dadala kami ng electric fan na rechargeable. Dadala kami ng mga LED lights para may ilaw kami dun sa isla. At saka pang charging ng cellphone. So, yun yung kailangan ko. Although may available naman sa Lazada or Shopee. Meron nung mga tig 4,000 na 300 watts. Pero lead acid. Tapos, meron kasi nun, may kakilala kasi ako merong ganun. Tapos ang bilis malobat. So, ginawa ko, gumawa na lang ako. Nag-assemble ako. Binuo ko yung battery. So, 32650 yan na 12 volts, 30 Ah. So, meron tayo dyan na 4 series, naka 5 parallel. So, 30 Ah in total. So, equivalent ng 300 plus watt hour. So, tatagal na yung mga LED namin, tsaka charging ng cellphone, tsaka yung sa pang electric fan. So, imagine kung sabihin natin sa 300 watts na lang, watt hour. So, kung meron kang LED lights na sabihin natin 30 watts, so, tatagal na ng 10 hours yun. Tapos, ito, nung binuo ko, ito yung battery. So, may binili akong BMS, may BMS na siya. Ang problema, bumili akong charger Ngayon nagkamali ako ng bilhin ng charger kasi 12 volts lang yung output. So, ang full charge kasi nito 14.6. So, hindi niya na-charge. Tapos yung BMS ko, parang pag mabigat na yung load, hindi na siya naglalabas ng output. So, umorder na lang ako ng another BMS. Pero kailangan ko na kasi ngayong Sabado. So, gagamitin ko muna pansamantala. Tapos meron tayong inverter na 220 watts para sa mga socket natin, yung sa 220 volts natin. So, naglagay tayo ng yan, AC outlet. Ito. Dalawa yan. Tapos, nilagyan natin ng switch para safe. So, hindi gagana to kapag hindi ko to binubuksan. Tapos, ito, inabang ko kasi originally meron akong charger. Nagkamali na tayo ng bili para pwede ko siyang i-charge sa outlet na Meralco. Kumbaga, easy in. So, umorder na ako, bumili na ako ng tamang charger. Then, gagawin ko na lang kapag dumating na. Tapos, dito sa kabila, meron tayo mga 12 volts outlet. So, meron tayo ditong cigarette lighter. Ito. So, pwede tayo magsaksak ng cigarette lighter dyan. So, meron na rin siyang switch. Tapos, meron siyang volt indicator kung ilang volts na lang yung battery. And then, meron tayo dito mga USB. Although hindi siya fast charger, 5 volts siya na 2.1 ampere lang. So, pwede na din. Mapapagtyaga na din para pan-charge ng battery. I mean, ng cellphone. Doon sa pupuntahan namin. Tapos, syempre, part pa rin ng investment kasi since nagawa ko na yan, so kung magba-brown out, may magagamit akong pang-charge ng laptop ko sa trabaho. Kasi kailangan ko din ng backup. Kasi yung solar natin, itong setup natin, hindi na natin ito magagawang backup kasi ginagamit ko din sa gabi yung battery. Talagang inuubos ko siya para makatipid ako sa Meralco. Sa babayaran ko sa Meralco. So, ito ngayon yung magiging backup ko. Tapos, nilagyan ko siya. So, compact na siya. Nilagyan ko din siya ng LED sa ibabaw. So, malakas tong ilaw na to. So, pag kinalose natin yan, so, ganyan lang siya. Diba? Ang compact. Tapos, bibit-bitin ko na lang. Diba? Hindi din siya ganun kabigat. So, panama lang. So, talagang portable na power station. So, may foam siya. So, yan. Mayroon tayong mga wiring. Tapos, nilagyan ko siya ng itong foam na kasama. Nilagyan ko ang singit para hindi umalog yung battery. Dito. Tapos, since hindi pa ako makapag-charge ng AC, nakaabang pa lang, ginawan ko muna siya ng direct sa positive-negative.
And then, chinarge ko siya kanina gamit ang power station ko. So, pwede naman ganun muna yung pag-charge ko. Tapos, meron akong MPPT na controller para ma-charge siya sa solar. Hindi pa lang din dumadating yung DC jack ko. Hindi ko pa siya nakakabit para ma-charge siya using solar panel. So, pag dumating na yun, pag nakompleto na, ikakabit natin yun. So, as in portable na siya. Pwede mo na siyang i-charge gamit ang solar panel. Pwede mo siyang i-charge gamit ang AC outlet sa Meralco. So, mas okay na yun. Tapos kung, halimbawa, ilang few days kayong mag-camping, so, bili lang kayo nung may nabibili naman na yung foldable na solar panel. Merong 200 watts, 300 watts. So, pwede nyo dalhin yun, then saksak nyo lang. Kapag nakabit na yung MPPT, magkakaroon siya ng sariling saksakan. Then, ibilad nyo lang sa araw, mag-charge na ulit siya. Kahit walang kuryente doon. Kahit walang Meralco na AC charging. So, kumbaga, dalawa yung option natin para mag-charge. So, pwedeng sa Meralco, pwedeng sa solar panel. So, antayin lang natin yung mga items na yan. So, sa ngayon, wala muna. So, rekta ko muna siya charge na titimpla naman to. So, hindi ako nag-over voltage. And, gagamitin na kasi namin sa Sabado. So, testingin natin. So, dito, unahin natin tong 220 volts. So, buksan muna natin to switch. So, iilaw, ayun. May umilaw to, nakatago. So, pag umilaw to, ibig sabihin, pwede na natin saksakan to. Wala pala akong sample. Hold on, kuha tayo ng pwedeng i-charge. Ito, kunin natin to. Then, saksak natin dito. Ayan. So, nakasaksak na siya. Try natin tong cellphone ng asawa ko. Try natin dito. Tingnan natin kung mag-charge. Pag hindi, palta natin yung cord. Kasi iba tong cord. Yun. So, nag-charge na siya. So, gumagana na. So, try din natin yung kabila. Kung gumagana. So, namatay. Ayan. Try natin. Ayan. Sinaksak natin sa kabila naman. So, yun. Nag-charge ulit. So, pwede na tayo mag-charge ng cellphone. Pwede din natin saksakan ng maliit na electric pan kung nagka-camping kayo. So, meron na tayong power station talaga. Then, try naman natin dito sa kabila. Hirap mag-video pag-iisa. Patayin muna natin yung AC. Yan. So, nasaksak na natin to. Ito yung cord niya. So, switch muna natin. So, ayan siya. So, meron tayong 13.4 volts. So, chinarge ko to full charge sa 13.8. Pero 13.7, in-stop ko na. Ito. Pwede natin isaksak dito. So, ayun. Nag-charge din siya. So, gumagana din yung USB port natin. So, try natin yung isa. Dito naman sa taas. So, ayun. Nag-charge na ulit. So, pwede natin gamitin ito talaga for camping. So, tanggalin natin. So, may isa pa tayong susubukan. Yung cigarette lighter. Meron din ako dito. Ayan. Kunin natin ito. So, yung cigarette lighter ko to sa kotse. So, meron din siyang dalawang USB. So, pwede pa tayong mag-charge ng sabay-sabay dito ng cellphone. So, saksak natin. So, ayun. Umilaw yung aking cigarette. Yan. So, saksak natin. Tingnan natin kung gagana to. Taas. Yun. Gumana. So, charging siya. And then, try natin dito sa kabila. Ayun, nag-charge ulit. So, working yung power station natin. Goods na goods siya. Portable siya. Mabilis dalhin. Hindi siya mabigat. Matibay tong casing. Nabili ko to.
Para yata to sa parang sa mga camera or what. And then pwede din dito yung mga tools like mga drill nyo, yung mga barena nyo or whatsoever. Tapos may kasama siyang foam. So yung sa akin, hindi ko na inalis yung nasa ibabaw. Tapos ito, LED lights. Ito, may masyadong maliwanag to. Ayan o. Pwede dalawa. Diba? Testingin natin sa labas. Kapag kung gaano siya kaliwanag. So kung nagka-camping ka, diba? Malaking bagay din ito eh. O kaya pag nag-brown out. So dito tayo sa labas, madilim. So patay natin ilaw. Ayan, para madilim. Ito yung ating portable. Patong natin dito sa baba. So ganyan siya dilim. So pag binuksan nyo yung ilaw, ayan ang liwanag nyo. Tapos kung bubuksan ko pa yung isa, oh diba, doble. So maliwanag siya guys. Ayan. Ayan siya. So okay, maganda yung meron na tayong gagamitin sa Sabado. Hindi na tayo taong bato sa isla. So ayun, yun lang naman yung update. Yan yung pinagkabisihan ko ngayon. Although hindi pa siya 100% finish, pero magagamit na siya sa Sabado. Magagamit na namin siya. Soon, abangan nyo. Yung 24 volts na yun, yan yung pinaglumaan ko. Although bago-bago pa yan, so gagawin ko din yung power station. Gagawin natin 24 volts, mga 1000 watts na inverter gagamitin natin. So, pwede ref doon. Pwede rice cooker. Pwede washing machine. So, magagamit natin siya. So, yun lang guys. So, sana nagustuhan nyo yung ginawa nating power station. So, kung gusto nyo magpagawa, PM nyo lang ako. And then, gawa ko kayo. So, napapag-usapan naman yan kung gaano kalaking battery yung gusto nyo, kung gaano tatagal yung gusto nyo, kung anong paggagamitan nyo. Hindi natin mapapromise na kung magkano yung ginastos ko dito, ganun din yung magagastos sa inyo. Kasi depende yan sa kung ano yung pangangailangan nyo. Alright? So, thank you guys. Bye-bye.